nga kasi ang yung sasakyan ay kolorom ito. Ang sa akin lang dito, misyon ang aking purpose dito. Kaya lang, daloy lang tayo sa pangailangan. Nagawa ko ito na pangolorom para iparating ko naman sa inyo ang message ng Diyos. Umiikot ako ng Luzon, Visayas, Mindanao. Pangolorom lang yan para ipaparating ko sa tao ang gusto ng Diyos. Kaya lang, nahirapan lang ako lumapit sa tao. Ito siya, nag-start to sa akin ang mission last day of 2011, 2012, January 1 na ako'y ginising ng Diyos. Pero hindi ako sa pagising ng Diyos sa akin, hindi ako basta-basta na nagigising. Marami akong nangyayari sa buhay ko bago ako nagising. Ang nagpapagising sa akin, ang aksidente, trahedya, yun po ang nagpapagising sa akin. Dati akong driver ng bus sa Olog, 2006-2009, 23 years old ako nung time na yon. Hindi ko makalimutan ang pagpapakita ng Diyos sa akin kung ano ang kanyang pinakita na hindi ko makalimutan, na nakatigil ang bus, nalaglag ang tire din. Ito siya, wala nang giya. 120 sakay kong pasahero, mga luma pa na bus dati. Sunod, nawala ako sa 2006-2009, lumipat ako ng Piltrangco. 2009-2012, doon ako nagbiyahe sa Piltrangco na wala pa akong misyon. Pero nararamdaman ko kung paano ako magkakasala, paano din ako magnanakaw ng pera. Dahil sa pagnanakaw ng pera naman, nagagawa lang ng isang empleyado yan dahil minsan nasasakal ng kumpanya, ayaw magpapasahod. May sahod naman pero wala namang kita. Kaya nagawa sa empleyado kung paano kumukuha para mapakain naman sa kanyang pakakuha sa pangailangan. Pero mali din pala din yon. Kaya ibig sabihin noon, ang aking gusto iparating sa inyo, yung nangyari sa Yolanda Pablo Lindol sa Bolsa Cebu, nakikita po ko lahat yan. Pero bago nangyayari yan, ang una kong nilapitan dito pare, kasi Roman Catholic kasi ako. Mismo pare pa na tumalikod sa akin at iniwanan ako sa labas ng simbahan. Sabi ko sa Diyos, kung sinubukan man niya ako lapitan ko ang tao at tumalikod man ang tao, lalo na ang pare, ay hindi lang isang pare na ito, kundi hindi lang isang simbahan ito, kaya maraming simbahan. Sinubukan ko pumunta ng Baclaran. Kaya nagsulat ako sa Baclaran at tinagtawanan ng sulat ko kasi gusto kong kausapin ang pare. Hindi man ka makarating sa pare kung wala naman endorsement. Hindi ka naman nakarating doon sa isang tao na nakatayo sa gitna kung wala naman mayroong security guard na nag-aabang. Kaya inauna ko muna security guard, pinasa niya ako doon sa endorsement. Kaya hindi naman din ako niya ipinapapasa sa pare kasi gusto ko pare ang kausapin ko, kasi para maintindihan ng pare. Ay pinagsusulat ako, kaya nakita ko yung sulat, pinagtatawanan. Kaya dahil sa nangyayari ito, may nauna pa dito na kwento na ito kung paano din ako napunta at paano din ako tinalikuran ng pare. 2011, trahedyang Cagayan de Oro Sindong, bilang isang driver ng Piltrangco, Luzon, Visayas, Mindanao ang biyahe ko. Pasay to Cagayan de Oro at daming namatay nung time na yon dahil sa Sindong na pinakita ng Diyos sa akin. Pero bago nagbiyahe, ipinakita ko na sa panaginip. Ang panaginip ko nung time na yon, aking mama naghanap na sa kapatid ko. Yung nakita na niya ang aking kapatid, takbo sila. Nakita ko sa unahan ay tubig, kanan ay tubig, kaliwa ay tubig, at naikutan kami ng malaking tubig. Ibig sabihin nun, ang ating magulang at ang ating ina naghahanap na sa anak na kailangan na niyang hanapin dahil kakaiba na ang panahon natin ngayon. Pero nakita ko naman ngayon na wala tayong matakbuhan pala kasi nasa isang mundo lang tayo at nakaikot ng dagat. Ang nangyayari at nagaganap, yung trahedya Yolanda Pablo Lindol sa Bolsa Cebu, doon na niya pinapakita sa akin. Tapos yung nakita ko sa kanan na side, ang Panginoong Kristo na nagsasabi siya na kailangan kong iparating sa inyo ang salita, ang pagbabago, at sabihin mo sa lahat ng tao ay kailangan magbalik loob na sila at magbabago. Kaya nagising ako sa umaga, paano ako magsalita sa kanila, isa sa inyo na isa po sa nagkasala. Unahin ko muna aking sarili. Kaya yun ang nagbiyahe ako na papuntang Cagayan de Oro, na ipinakita sa akin ang Yolanda, yung Sindong 2011, na pagdating ko ng Cagayan de Oro at daming namatay. Kaya yun ang unang pinakita ng Diyos sa akin. Nagkapag-isip pa ako noon. 2012, hindi pa rin ako nagbago kasi nagpatuloy pa rin ako sa gumagawa ng kasalanan. Nag-iisip lang ako kung totoo ba yun ang aking panaginip. Isang partner kong sinabihan na, partner, magbago na tayo. Hindi siya naniniwala. Pangalawang biyahe, nakikinig lang, sincere ko rin sa kanya, pinilit ko yung parating sa gusto ng Diyos sa kanya, na gusto kong ang isda ihulihin ko na para magbalik loob sa Diyos. Mismo sa sarili ko, nagagam-agam pa rin ako dahil
hindi ko pa rin maano ang sarili ko, pero sinabay ko na yon, sarili ko at tao. Yung pangatlong biyahe namin, ako ang first driver ng Piltrangco. Ang biyahe namin buhi kasi iba na ako ng Mindanao. Kasi gawa sa 2011, nagkakaroon ako ng suspension gawa sa pag nahuli ako ng ticket. Yung time na yon ay nagbiyahe kami, ako ang unang driver. Pagdating sa guguma at pagdating ng turbina, ay busy siya, may isang pasahero na mayroong dala. Kinuha ko yung dala at nilagay ko sa ilalim, hindi ko napansin na nagalusan pala ako. Habang ako yung nagda-drive naman ngayon, dumudugo ang aking kamay na pulit ng dugo ng dalawang guhit. Panay tagas na lang. Ang sabi ko dito, Panginoon, ano na naman ito? Bakit ako yung nagda-drive ng manubila? Bakit dugo ang aking kamay? Kung nagkakasala man ako dito, huwag idadamay ang aking pasahero sa likod kasi hindi ko alam na kung anong ginagawa nila at sila'y walang kasalanan. Alam ko sa sarili ko na ako yung nagkakasala dito. Kaya habang kami tumatakbo, nakita ko yung dulo ng kalsada. Kaya lang, nasa unahan, hindi ko nakikita. Hanggang tanaw ko lang ang dulo. Pero makarating din ako din, walang katapusan ang tanaw sa harap. Kaya kaliwa kanan na kurbada, hindi ko po alam kung anong mayroon dyan. Huwag niyo naman akong pabayaan dahil din sa paniniwala ko din kay Sinyo Santo Niño, kay Mama Mary, nakatulong din po yon. Kasi si Mama Mary, 14 years old ako, nakita ko siya, 14 years old ako. Kaya tumatawag din ako sa kanya na, Mama Mary, tulungan niyo ba ako, gabayan niyo naman po. Sinyo Santo Niño, tinatawag ko na mga santo yung time na yun na nagda-drive ako. Kasi nararamdaman ko na naramdaman ko na kakaiba talaga ang pagbabiyahe ko. Yung pagdating sa unahan sa Gumaka, sa Atimunan, na naginip ang pasahero, alas 6:30 ng gabi. Ang kanyang panaginip, nahulog kami sa bangin. Pagkurbada ko nito ngayon, natiyaya sa gitna at nalaglag ang tornilyo sa kanyang inupuan. Kaya sumigaw siya, akala niya nahulog at aksidente na kami. Yung tinanong ko siya, bakit kayong sumigaw? Akala ko'y totoo, panaginip lang pala. Kaya pagdating sa unahan, change driver na kami kasi ang partner ko na magdadrive, ako'y matutulog na. Inisa-isa ko lahat ang mga tao sa likod. Okay na po ba kayo? Okay na po ba kayo? Ang bata, tinilalaruan ko bago din ako umupo din sa iyong inupuan. Side bus and ride dala kong dala dito. Yung hindi ko makalimutan, Ama, Anak, Espiritu Santo, Mama Mary, Jesus Christ, kasi yan ang namulatan ko. At alam ko sa unahan ay hindi ko na makikita aking katawan, ay ingriso ko sa inyo, ako'y matutulog na, huwag niyo po kong pabayaan. Pagdating sa unahan, bangga na kami. 29 o 39 sugatan. Aking partner, dikit na sa manubila yan, hindi na matatanggal. Ang umiyak na at sumisigaw na mga lahat kong mga pasahero. Pero ako, lumipad ako dito na kahit galos man lang wala ako. Ibig sabihin nun, doon ko nakikita sa sarili ko na nakatayo. Naunahin ko muna aking sarili bago ako tumutulong sa kapwa ko. Aking partner ko dito, dikit na niya sa manubila, ulong na to siya lahat. Ito siya dito, sabog na yan lahat. Nakita ko siyang posisyon ko, patay na talaga ako. Sa posisyon ko na patay na ako, doon ako nakapagsalita, naisip ko na buhay ako. Kasi nakita ko nga yung katawan ko, kasi nararamdaman ko na buhay ako, hindi ako espiritu. Nakikita ko na buhay ako. Panginoon, pinagbibigyan mo ako ng isang pagkakataon, ako'y susuko na sa iyo. Doon ako sumuko sa Diyos. Yung sumuko ako na sa Panginoon, at inuuna ko ng sarili ko na wala akong galos at wala akong dugo. At bulit ng dugo ang unan ko at bidding. Kasi may duguan kasi ako, ang bidding ko kasi dito eh. Unan at saka bidding ko, bulit kasi sa dugo eh. Pero yung katawan ko, wala namang nakaano ng dugo, pero hindi ko alam kung saan galing. Kaya sa aking nakikita, yung aking kasamahan, sinampal ng 3 sampal yan, nagising siya. Itong kamay na ito, nakapaggising na ito ng patay. Kaya yung bibig na ito, nakapaggising na din ito ng patay. Kaya ang iyang mamama ng bata, kahit anong uga ang kanyang anak, hindi magigising. Umiiyak na ang kanyang nanay at ginamit yung bibig ko at sabi, ang iyong anak ay natutulog lang, tampalin mo ng 3 sampal ay siya'y magigising. Ang kanyang anak ay sinampal ng 3 sampal ay siya'y nagigising. Kaya ibig sabihin nun, pangitain na yon, ang katawan na ito'y ginagamit lang kasi kung espiritu ang tumatampal kahit ang Diyos ay gumagamit, hindi talaga yan magigising. Kaya gamitin ang katawan mo at ang bibig mo ginagamit ako, nakarating ang salita at ginamit niya ang babae at ginamit naman ang kamay na tapikin ang mukha ng bata, kaya nagising. Ang ibig sabihin nun, naging instrumento lang tayo sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa lupa. Kaya kung hindi kayo mangsasampal ng taong nagkakamali at hindi kayo magsasalita para matutuwid ang taong nagkamali, hindi talaga magbabago ang tao. Kaya ang ibig sabihin noon, ang darating sa mahal nyo sa buhay at magsasampal doon sa nagkakamali ay kayo, hindi ako.
Kaya nasa sa inyo naman kung sampalin niyo sa kamay o anong klaseng pagsasampal na yan. Ibig sabihin, mamumuna na kayo ng tao na nagkaroon ng mali. Kasi kapag hindi kayo namumuna at kayo nagpapakamali, ay ibig sabihin baka kayo mapuna. Kaya pag kayo napupuna, nagkaroon ng kayo ng trabaho at nasisilipan kayo, baka kayo napapahamak na. Kaya ibig sabihin nung ipinaparating ko sa inyo, ang Espiritu ng Diyos ay umiikot sa tao. Nagmamasid siya kasi ang Diyos ngayon ay nagpakatao na ngayon para lang sa atin kasi siya nga hindi nakikita. Lumalaban siya ng patas ngayon dahil tagal nang pinagbibigyan tayo ng isang pagkakataon pero hindi pa rin sumusuko ang tao. Kaya doon ako niya pinasuko. Sa time na yon, doon niya ako pinasuko para lang na aksidente, sakit o anong ipinakita niya sa akin para lang na maano ng tao. Pero sa ating panahon ngayon, matigas pala rin ang tao hanggang ngayon. Kaya sunod niyang ipinakita sa akin dahil nagsasalita na nga ako dito sa mga tao. Grounded na po ang trabaho ko sa filtrang ko. Hindi na ako pinagdadrive dahil baliw na daw ako. Yung time na yun ay nag-resign ako. Pumunta ako ng Cagayan de Oro, Cebu, Bohol. Yung time na yun na umiikot ako sa bahay, sa lugar namin, isa-isa ko mga tao. Kaya lang, ang resulta dito, baliw na ako. Kaya sabi ko sa kanila dahil isa ko sa tao na natutulog na makikita ko ang pangarap, nakikita ko na ang tubig na malaki, trahedyang hindi ko lang alam kung saan itinatama. Kaya dumating na naman at bumalik na naman ako dito. Sumakay ako sa mga bus. Nakasagit na ako. Tulungan nyo naman ako. May isang lugar na matatamaan. Dahil sa isang bus na yan, ang humaharang sa iyo, kundi konduktor, kundi driver. Ang aking pangailangan ay kakapusin ako. Kaya ang ginagawa ko dito, naging front na naging driver po ako na naman ulit. Nag-a-apply ako ng EEB. Nagsasalita po ako ng isang buwan. Pagkatapos kong nanalita sa isang lugar, aalis na naman ako. Lilipat na naman ako ng Starliner, nakatatlong buwan ako sa Dasmariñas at sa Luton ng biyahe. Lumipat na naman ako ng Saulog 2013. Bumalik na naman ko ulit ng 2013. Mayroon na naman pagsubok ng Diyos sa akin dun sa Saulog. Ang aksidente na nakulong ako ng 3 araw. Pero purpose din ng Diyos yun na makulong ako kasi ipinaramdam lang ng Diyos kung anong nasa loob ng kulungan, kung pinakita lang din ng Diyos sa akin kung ano ang ginagawa ng pulis sa taong nakakulong. Hindi lahat ng taong nasa loob ng kulungan na may kasalanan. Nakikita ko mismo aktwal. Ang lahat naman doon na pagdating sa abogado, sa kawit, justice, ay nakikita ko dito na pang 19 akong tinawag, kaya pang 19 akong sinulat. Ang lahat ay wala akong naririnig na nagkakaroon ng kasalanan. Pero doon pa lang sa pag-uumpisa, binibriefing na kami at susunod sa abogado. At ako'y tinatawag at sabi ko, ang unang binibriefing dito, sundin na kami na pabahala sa inyong kaso. Kaya kung halimbawa umaamin ka, makulong ka. Kaya kung may kasalanan ka, huwag kang aamin. Kaya yun ang gusto na iparating sa abogado na maabsilto ang kaso mo para matutulungan kanila, sila na bahala. Kaya pang 19 at tinawag na ako. Ang sabi ko dito, ang nakikita ko ay nag-left turn at huminto. Ang pangalawa ay huminto na nalagay sa salanganin kasi biglaan kasi paghinto. Malayo ako na nagkaroon ako ng depensa. Pagtiap ako ng preno, lusot, diretso ang sasakyan. Kaya yun ang dahilan kung bakit ako nabangga. Kakanan dapat ako, kaya lang mayroong 2 sasakyan, kaya matamaan ko ang 2 sasakyan, kundi tinumbo ko na yun ang sasakyan. Na ang sasakyan na aking binangga, lipad po yan, pero walang basag ang sasakyan kong bus. Bumper, hindi na ang bumper, walang damage ang bus sa sasakyan ko. Pero kung anong binangga ko, forward na malaki. Lipad yung malaki na forward. Walang involved na sugatan pero nakulong ako. Kaya dahil doon na purpose ng Diyos na makulong pala ako para masilip ko kung anong mga ginagawa na sa likod na hindi nyo para ikikwento ko kung anong dahilan. Dahil doon na sumigaw ako na umaamin ako, nagalit ang abogado sa akin. Bakit daw kailangan kong umaamin ay sabi na sila na daw bahala. Ang sabi ko dito, mayroon ang nag-uutos sa akin. Anong nag-uutos sa'yo? Ang Diyos Ama. Kasi may mission ako. Anong mission mo? Ay ang sabihin ng totoo. Anong sabihin ng totoo? Samantalang kung sabihin mo ng totoo ay 5 taon ang iyong pagkakulong at dalhin ka sa munting lupa kasi aamin ka. Baguhin mo ang statement mo. Hindi ko pwedeng baguhin kasi ayaw ko mangangaliwa sa Ama. Magsasabi ako ng totoo. Kailangan totoo ang aking sasabihin. Kaya ang nangyari dito, nagalit ang abogado sa akin kasi matigas ang ulo ko. Ang kanyang ginagawa sa akin, inilipas niya doon ang story sa aking anak kung mayroon ba akong anak at may pamilya. Kaya ano niya ako,
para imbisigihin niya, inaano niya ako para sumusunod sa kanya, pero hindi ako sumunod sa kanya. Ang sinabi ko ang totoo. Kaya ang sabi ko dito, ang batas ng Ama ang dala ko. Kaya ang sabi mo, ang batas ng Ama nasa langit, wala sa lupa. Ang batas sa lupa ay kami. Oo, batas nga kayo, pero isa sa inyo nagkakasala, walang ititira na kahit isa sa inyo na isa man lang na maririnig ko man lang na magkaroon ng kasalanan, ay wala akong narinig. Pang 19 akong nakatayo. Kaya lahat ay walang kasalanan. Imposible naman ang lahat ng nasa loob ng kulungan at nasa justice walang kasalanan. Isa man lang na wala man lang ako naririnig na umamin na may kasalanan. Kaya yun ang salitang lumalabas. Sabi, pagkatapos dito, pag ikinukulong ninyo ako, ubusin kayo, walang ititira na kahit isa sa inyo. Yun ang sigaw. Ipalabas mo yan. Pinalabas ako ng abogado. Paglabas nito ngayon, nakatungo ako at nangihina. May isang babaeng kumukuha sa aking kamay kasi humahanga siya sa aking lakas. At sabi ko, malakas lang ako dahil ang Ama ay gusto lang niyang sabihin ang totoo. Kaya siya nagtulak sa akin kung bakit din ako nandito, na pararamdaman ko na totoo ang aking sinasabi. Naramdaman ko sa sarili ko, nagsasabi din ako ng totoo, na pinili ko siya. Kaya doon in time na yon, absunto, binababalik ako, absunto na kaso ko, may takot pala sila sa batas ng Diyos. Kaya marami pang nangyayari sa aking buhay na mga imposible. Naglakad ako sa dagat humupa, nanguha ng isda. Ibig sabihin pala noon, nang nanguha ako ng isda, tulad sa aking ginagawa, tao pala kukunin ko para manalita at iparating ko sa kanila ang balita ng Diyos. Tao lang ako, pwede akong mamatay. Pero ang tao ngayon, mas hintayin pa niyang mamatay bago maniniwala. Kaya mas taong nagsasalita, nakakasakit manalita minsan ang taong inutusan ng Diyos kaya pinapatay. Kaya wag na kayong maghihintay na mayroon pang darating na tao na manalita na sugo ng Diyos. Kasi lahat tayo sugo ng Diyos. Kung lakas ang loob ninyong parating, kayo po yun. Kaya lakas lang ang loob kong parating dahil mayroon lang akong takot sa Diyos, na sumusunod lang din ako sa gusto ng Diyos bilang isang messenger. Ang tawag sa akin ay messenger. Kaya ang aking ginagawa, Luzon, Visayas, Mindanao, ang pag-iikot ko dito na hindi nyo alam, nag-start ng 2012. Ngayon lang ako nakaharap sa inyong, ngayon lang ako nasa harap, na nakikita nyo na kayo nasa likod. Kaya ang pinarating ko lang sa inyo, may magaganap at mangyayari yung nabigwa na yan. Totoo po yan, gaganap talaga yan. Pero yung hinihiling ko lang sa inyo, pinapakita ng Diyos sa akin ng isang kahapon ng umaga, pinakita ng Diyos sa akin, pag malaki pala ang tubig, pag ikaw pala may paniniwala sa Diyos, kahit nasa tubig ka, hindi ka pala namamatay, buhay ka pala. Yan lang iano ko sa inyo. Kahit anong uga sa lupa, hindi mo mararamdaman pag may pananalig ka pala. Pero kung ang taong may kasalanan sa Diyos, mararamdaman mo ang uga. Mararamdaman mo din ang paano ka maligtas pagdating na may tubig. Ibig sabihin nun, para sa akin, paano ka lalakad na neutral ka ngayon, hindi ka namimili, ibig sabihin nun, walang direksyon ang buhay mo, ay naghahanap ka ng kasagutan. Ang kailangan ng aking nakikita ng tao ay kasagutan ngayon ay hanap pira, hanap buhay. Kaya hanap ganda bahay, hanap maganda boyfriend, girlfriend, hanap para maging asawa. Yun lang ano ng tao. Pero ang hinihiling ko lang sa inyo, kayakapin nyo na ang Diyos. Hanapin nyo ang Diyos sa buhay ninyo, na nandyan sa inyong buhay, para yan ang sasagot sa inyo sa susunod na araw. Na maintindihan nyo ng tao kung bakit na ginagawa at nagpaparating sa inyo. Wala nang ibang i-share sa inyo, kasi yun lang, kahit kunti lang, malala nyo lang ako sa sunod na araw yung mga ginagawa ko bilang isang messenger. Ang messenger, hindi nanghihingi ng pira yan, pero normal lang siguro nagbayad kayo dahil nagsiservisyo naman siya, parang katawan tao lang. Pero ako bilang isang messenger, ako magbibigay ng piso sa inyo. Ito siyang piso na ito, remembrance ko lang to sa inyo na hindi nyo makalimutan. Kung kayo manalita, kayo magbibigay ng piso. Kung ilang piso ang taong nasa harap, kung kayo nagbibigay ng piso, ay tawag niyan remembrance, hindi ibigay para maniniwala. Ay ibig sabihin, kung ilang piso ang nawawala sa iyo, darating sa iyo masigit pa sa pisong binitawan mo. Mas masarap na magbibigay kaysa tumatanggap. Ibig sabihin, pagtanggap na ito, remembrance lang, hindi binabayaran. Pag kayo may nagsasalita ng nagpababayad, donasyon, ano mang ginagawa nila, ay sila hindi mapapala. Mas masarap na kayo nagbibigay na doon sa taong dapat ay bibigyan, hindi yung taong nanghihingi. Mas masarap na magbibigay doon sa hindi nanghihingi. Kayo ang magkakaloob, hindi doon sa
ginagamit ang salita na humingi ng pera. Kasi kung ilang tao na sa harap na ilang tao na sa harap, at yun din ang piso na kinukulikta mo, kung 1 million na tao, 1 million na sa bulsa mo. Kaya ang gusto ng Diyos, manalita kang magbibigay, hindi manghihingi. Hayaan mo lang kung pakainin ka, pwede kang kumain. Pero kung ikaw, gutom ako, hindi ganoon ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, may kusa kang ipakain mo ang taong dumating sa iyo na kung nakikita mo naman ay busog. Kung ako naman ngayon ang dumating sa iyo na alam ko na may pira ko, bakit hindi ako bubunot sa sarili ko? May tao kasi dito na alam na may pira, hayaan lang bubunot ka. Isa, dalawa, tatlo, apat, hayaan mo naman siya din magbubunot. Baliktaran lang. Hindi yung tawag nito yung lagi na lang ikaw. Kaya ang gusto ng Diyos, balansi. Hindi yung siya ang maging mayaman. Gusto din ng Diyos na maging mayaman din po kayo. Ito siya piso na ito. Remembrance ko po ito sa inyo. 2 kamay ate. Kuha lang kayo ng piso. Yung piso na yun, palaguin niyo, gamitin niyo sa negosyo. Mag-uumpisa kayo sa piso. Ituro ko sa inyo yung piso kung paano magpapaikot niya na 3 oras kung paano makakain. Nalala ko lang yung lula ko. Dong, pag ikaw nangangailangan, tingala ka sa taas. Ako naman dito, wala akong kahit piso, wala ako dito at gutom na ako. Kaya sinabi ko dito, dahil sa aking naalala, Panginoon, gutom na po ako, sana darating na yung uncle ko. Kasi ako nung time na yon, konduktor ako ng jeep. Uncle ko, hinintay ko siya driver. Hindi siya dumating at nawalan ako ng pag-asa. Yung ako'y nawalan ng pag-asa, yumuko ako at naglakad. Kasi ang tao pala, pag nagugutom, maalala mo lang ang mga sinasabi ng mga nauuna sa atin. Yung naalala ko na, kasi gutom na ako, sa taas na ako tumingala. Kasi alam ko ang taas, gumagawa ng pamaraan para sa'yo. Pero ang taas naman, ipinakita naman niya kung paano ka gumagawa. Nakikita kong paglakad ko, nakapulot ako ng piso. Kinuha ko yung piso sa kalsada at inilaganon ko. Piso, paano, Panginoon, paano kumakain ng piso lang ito? Nakita ko ngayon ang dalawang batang tumakbo na may dala siyang plastic labo. Na doon sila pupunta, natatakbuhan na nagtitinda ng isda. May isang babaeng bumili ng isda. Kaya yung dalawa pala, pupunta, yung dalawang bata na may dalang plastic labo, pupunta doon sa nagbili ng isda para lalagyan ng isda. Kaya ang piso na yon halagang 25 centavos. Yung plastic labo na yon halagang 25 centavos. Kung namuhunan ka ng 25 centavos, maging 50 centavos. Kung namumuhunan ka ng 1 piso, maging 2 piso. Ibig sabihin, ang 2 piso maging 4 pesos. 4 pesos, 8 pesos, 8 pesos, 16 pesos. Ngayon, sa 16 pesos, nakakain na ako. Kaya kung anong batang nakikita kung dalawang naghahabulan na nagtitinda ng plastic labo, ang babae doon bumili sa pangalawa, hindi nagbili sa nauuna. Hindi ko naintindihan yon kung bakit nauuna, bakit hindi nabintahan. Bakit ang babae doon bumili sa pangalawa? Kaya nakikita ko ngayon ang tindahan na pumunta ako, bakit ang tindahan na una nilampasan ko, na bakit nasa gitna ako, bakit hindi ako nasa tatlo? Kaya ang piso pala para sa kanya. Kaya ang piso na yon ay naging 2 piso, 4 pesos, naging 8 pesos. Kaya ano po to? Ano tong 7 pesos? Ano daw po yung 7? Sobra? Ito 5 pesos. Sa akin to lahat. Kasi ano yun eh. Yung piso na yan, remembrance ko lang yan sa inyo. Hindi bayad yan para maniniwala kayo. Ano ba ang dumating sa akin? Ilan ang dumating sa akin? 50 pesos ang bawat isa sa inyo. Kinuha ko lang 49 pesos. Bawat isa sa inyo 49. Ay 49 times 1 million, darating ang araw, marami akong pira. Kaya ibig sabihin nun, ang salita ng Diyos, nag-iipon lang ako ng ginto na hindi mananakaw sa akin. Itong ginto na ito, pwede nakawin ng tao ito. Pero ang ginto na ibinigay ko sa inyo, hindi kaya bayaran. Kaya naging mayaman lang po ako sa salita ng Diyos dahil tinuturo lang ng Diyos sa akin kung paano ako manalita. Minsan, nabungal-bungal pa ako manalita kasi Bisaya kasi ako. Noong time na yon, nahirapan ako magsalita ng Tagalog. Kaya pumunta ako sa gitna, umiiyak pa ako diyan dahil nabubulala nabubutal ako. Pero ngayon ay natututo ako magtagalog, ay kahit kunti na lang maintindihan na lang niyo siguro. Kasi kapag ako nagbibisaya, hindi niyo ako maintindihan. Okay.
yan lang hinihingi ko sa inyo. Natututo ako magtatagalog dahil sa inutusan ako ng Diyos. Pinipilit ko magtagalog ako para maintindihan niyo lang. Hindi ako taga rito, taga Cagayan de Oro po ako. Ito ba ko? Si Jesus Christ, nakausap ko ng personal. Ang Ama, nakausap ko na din yung Ama, nagamit ang katawan. Ang Ama, ang Diyos Ama, kung sumasanib sa tao, pakiramdaman niyo lang siya kung saan siya sumasanib, maramdaman niyo yung boses niya, maramdaman niya yung turo. Ang Diyos Ama ang Diyos Ama ngayon ay sumasanib na sa tao, baliw o ano man ang kanyang ano, maramdaman niyo naman yan ang pagsubok na darating sa atin eh. Kaya huwag kayong magkukumpiyansa sa mga taong dumating. Maramdaman nyo din ang taong magnanakaw. Maramdaman nyo din tao na hindi nagnanakaw, ang nagbibigay sa inyo ng tool para sa inyong kaligtasan. Kahit sino mang masama diyan ang lumapit sa inyo, huwag kayong matatakot dahil tandaan ninyo, ang sa Diyos ay kahit galos man ni Satanas, hindi niya gagalusan. May takot din sa Satanas at susunod din yan sa gusto ng Diyos. Hindi kayo pwede galusan, nakatitig lang yan sa inyo kung kailan kayo makakaroon ng kasalanan dahil para matanggal kayo sa trabaho. Kung gagawa kayo ng mabuti, yung mga ganap sa Metro Maynila, may kailaman ang Diyos dyan. Kasi ang buhay natin ngayon dito, hindi na pangkaraniwan. Ang propesya ngayon ay yung prophecy ngayon ay nasa Pilipinas, wala sa ibang bansa. Yan si Duterte, white lion si Duterte, ginamit siya ng Diyos. Ang kanyang kadena, nakatali sa kanyang liig. Ipinakita din ng Diyos sa akin yan kung sino si Duterte. Kaya pwedeng mapapahama kayong lumaban kay Duterte. Kung may sapat kayo ng sandata, pwede kayong lumaban. Kung may pananalig kayo sa Diyos, huwag kayong matatakot. Kung mali man ginagawa ni Duterte, labanan niyo si Duterte. Kasi naalala mo yung dati na may layon na hawak ng hari. Si Daniel yata yun ang inuhulog nga sa kuweba na nandun ang layon sa loob. Hindi kinagat ni layon si Daniel dahil may paniniwala sa Diyos. Ang ibig sabihin noon, kahit anumang kamasama o anong kabagsik ng layon na yan, na si Duterte na yan, kung may paniniwala, tama naman ang ginagawa mo, hindi ka niya kagatin. Hindi ka niya lapain. Ang nililapa lang ni Duterte, yung mga taong mga lumalaban talaga sa Diyos. Sige po. Dahil nagkakaroon ng kasalanan, pinakita ng Diyos sa akin kung anong kasalanan niya. Yung time na yun, nagbiyahe ako, na sumampas sa akin sa dito sa Manila Hospital. At sabi ko, sir, nakita kita kaninang umaga na naginip ako sa iyo. Ang sabi niya, ano, patay na ako? Hindi ko na tinuloy. Kaya pagbalik ko naman ng biyahe, galing akong Ternate, sumakay ang kanyang asawa na sa gitna. Alam niya, naglilid ako, nagdadasal ako. Kaya pagdating sa Avenida, hindi siya bumaba, lumipat lang siya sa ibang upuan. Pagbiyahe ko ngayon, pagdating sa Siyos, sumampa ang inspektor. Ang sumampa ang inspektor ngayon, nang sabi dito, sir, ang iyong pasawa nandoon sa likod, hindi siya bumaba. Kaya ang inspektor, pagkatapos ng pagbilang sa ticket, nagsasama sila sa upuan. Pagdating doon sa Farmville, nag-aaway sila. Kaya lahat ng mga pasahero, takbuhan papunta sa akin. Kaya habang tumatakbo ang sasakyan, kapahamakan ang nakikita ko. Kaya nakita ko sila na sila nag-aaway, akala holdapan pala. Kaya pagdating ng naik, umalis ako, iniwanan ko sila. Hawak na sumunod ang lalaki, sumunod ang babae na may hawak ng tubo. Nasa gitna ako. Matatamaan ako kasi ang anong Panginoon gawin ko dito? Gagamitin pala ako ng Panginoon para ayusin sila. Kaya nakikita ko ngayon, napupunta na naman nakuha ko yung tubo at pumunta na naman ang babae sa isang gwardiya na may baril. Hiraman daw niyang baril ay papatayin din niya yung kanyang asawa. Yun pala sa galit ng babae, kasi ang asawa niya ay sumasama sa babae, hindi na nagbibigay ng pagpapakain sa anak. Yun ang dahilan kung bakit sila nag-aaway. Kaya nangyayari na naman ito,
sabi ko sa Panginoon, anong gagawin ko dito? Ay makialam pala ako sa kanilang dalawa at aayusin ko pala silang dalawa. Kaya tinatanong ko ang babae, anong dahilan kung bakit kayo nag-away? Siya kasi hindi na umuwi. Yun ang dahilan kung bakit sila nag-away. Sumasama na sa babae. Kung pipilitin mo na, gawin mo na, kunin mo yung asawa mo, ang desisyon pa rin nasa asawa mo. Kaya ang ibig sabihin, kahit pipilitin mo yan, kasal naman kayong dalawa, di ba? O kahit pupunta sa babae, ikaw pa rin may-ari ng katawan, papatayan, babalik pa rin yan sa'yo. Kaya kailangan, may panghinahawakan din kayo sa iyong mahal sa buhay. Kung magluluko man siya, kung magluluko siya, hayaan mo siya, idasal ka na lang. Huwag mo nang ibigay ang buhay mo sa kanya. Kaya kung may anak ka, kung nakulong at namatay mo, ang anak mo, nasa loob ng kulungan, hindi mo matutulungan ang anak mo. Kaya ang Diyos ngayon, gumagamit ng instrumento ng tao, ikaw ang gagamitin, hindi ako. Ang darating sa mahal mo sa buhay, magsasabi dito ang pagbabago kayo. Basta ako, sharing ko lang. Sagit lang ha. Sige po. Sagit lang ha. Sige po, pwede na po. Sunod na araw, huwag kayo sasakay ng kolorom. Back to ano kayo, original. Pag wala ng choice, ihiling niyo lang sa Diyos. Magpaano muna kayo sa Panginoon, magpabasbas muna kayo bago kayo sasakay. Paano lang, sa inyong isip lang yan. Nandyan siya sa inyo. Gabayan kayo ng Diyos na hindi mapapama kahit saan kayo sasakay. Hindi kayo natatakot at nandyan siya gumagabay. Baklaran. Thank you. Okay po. Ako'y sumusunod lang. Ay, kanino to? Sa'yo to? Salamat dong. Apo, messenger lang. Kayo naman na yung parating. Iligan Milanaw. Kami Lanao.